Medyo malas nga naman ang mga big teams ngayon, nagsisimula na ang bagong conference, parang pinagsamang import at locals ang problema. Kasabay pa nito, nagiging desperado na nga raw sila para makakuha ng mga players na mas makakapagbigay ng offensive firepower sa team. Para makakuha nito, handa raw silang mag-trade ng bigger valued players para lang makakuha ng future first pick ng Titan Ultra. Alam nyo ba na ayon sa Spain at ni Snow Badwa, may dalawang teams ngayon sa PBA ang gustong kunin umano ang first pick ng Titan Ultra. Yung isa galing MVP, yung isa galing daw sa San Miguel Corp. Base sa konting nalalaman namin, Hinebra nga raw tong sa San Miguel Corp. Yung sa MVP hindi ko pa alam, pero malamang TNT nga siguro. Abay, bakit naman Hinebra? Madalas daw kasi ngayon nakulang sa production ng kanilang mga locals. Kailangan nila ng at least consistent shooter na maaaring tumulong kahit sa scoring sa paint. Sa pagkakaalam ko si DJ Fenner ang kukunin na Titan Ultra. Si DJ Fenner, dati na nakapaglaro sa SGA na naglalaro yun sa Abra Weavers. Versatile, iba yung footwork niya, may handling, may shooting outside, may decision making. Malaki ang magiging impact niya sa susunod na PBA team na papasukan kapag nakapag-adjust. Simple gumalaw, pang pro level na talaga. Kita yung maturity niya. Pero syempre sa PBA lang naman masusubukan ang totoong kakayahan. Nabulilyaso din naman kasi ang plano ng Hinebra sa PBA draft na kunin si Mike Phillips or QMB. Ayaw pala nilang pumasok, pero hindi naman lugi ang Hinebra kahit wala na silang dalawa kasi sa kanila naman mapupunta ang first pick. Baka makuha pa nila si kay Manny Ladi, tapos gusto pa nilang kunin tong first pick na Titan Ultra. Kaya nga tumanggi nga raw Titan Ultra unless kung maititrade sila. So bago mangyari ang lahat, tatanggalin muna ang mga players. Kung tama ang dinig ko, si Stephen Holt kasama si Norbert Torres at Jeremiah Gray. Nasa kanilang tatlo lang yan. Sa ngayon, tiko muna ang bibig ng Hinebra official sa iba pang detalye kasi malayo pa naman ang PBA draft. Ano bang nangyayari sa TNT ngayon? Bakit tuwing nakakalaban nila ng Terra Firma, lagi silang napapahiya? Actually, hindi naman po ito tungkol sa naging laban nila sa Terra Firma. Tungkol ito sa naging resulta ng kanilang last 3 games with Darius Days. Yun na nga with Darius Days on board, bakit napapasama? Pansin ko nga rin na parang naninibago sa Darius Days sa pace sa PBA. Yung mga ganyang katawan kasi mahina sa takbuhan. Mababa ang kanyang efficiency rate, parang pang local ang average points niya. Medyo okay naman si Darius, siguro nakukulangan lang kami especially with Riley Grigsby, George King or kay si BJ Johnson. Kahit yung import ng Blackwater, magagaling, matataas ang points kada laro. Syempre TNT ka dapat magaling ka talaga. Para sa TNT lalo na ngayon na sunod-sunod ang talo nila, hindi pwedeng kapakapaan lang kanilang import tapos yung import na Hinebra at San Miguel, grabe, wasak na wasak ang performances. Dahil nga hindi satisfied ang TNT sa kanilang import, kaya naman dito na papasok si RHJ sa usapan. Kumpirmado na babalik na po si RHJ ngayong Agosto. Ayon kay Jolas, by August, sasali na raw siya sa mga team practices at mga running drills. However, nilinaw naman ni Jolas na baka hindi pa talaga siya makakasali ngayong conference dahil ayaw raw siyang madaliin ng TNT at lumala lang kanyang injury. Sa buwan ng Oktubre na po ang simula ng pagbabalik ni RHJ sa mga full practices at sa next conferences. Pwede na raw to. Pero despite sa pagbabalik ng kanilang returning import, ay maghahanap pa rin daw sila ng much better sa scoring at inside shots. Anyway, dagdag ko na lang din po na babalik na rin umano ng Magnolia hotshot si Tyler Bay kasi hindi naman daw satisfied ng Magnolia sa pinapakita ni KJ Buffin. Pero baka hindi naman pwede si Tyler Bay, so sobre yan sa height limit. Ang Macau nga pero hinayaan nila PBA. Matatandaan na si Tyler Bay ang tumulong sa Magnolia noon under Coach Chito upang tulungan sila makaabot sa finals. Hindi nga lang nanalo. Hindi masasabi ni Tyler Bay ang solusyon pero siguro mas athletic siya kumpara kay KJ Buffin. Pero sa tingin ko mas fit si Buffin sa kanila, especially sa style ng nilalaro nila ngayon na small ball. Pero why not habang maaga? Ba't din na subukan? Si Tyler Bay, sinusubukan kontakin na po ngayon ng Magnolia at sa mga susunod na araw, asahan mo na mas marami pong import ang maalis sa PBA. Actually, meron pang dalawang teams ngayon ang posibleng magpalit na po ng import. Pero yun nga, silang under observation pa lang naman. Minsan, maganda ang performance kasi.